Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa nangyaring, isinagawang survey ng SWS at patungkol ito dito sa pagbaba ng trust rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte at kung ano ang magiging implikasyon nito sa 2025 national election. So, yan ang katanungan ng marami. So, ano nga ba ang maaaring idulot nito? Itong pagbaba ng popularity rate ng dalawang nasabing pinuno. So, sa parte ng Pangulong Bongbong Marcos, siyempre, alam naman natin na may mga kandidato o minamanok si Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 election at maraming mga eksperto ang nagsasabi na malaki ang magiging impact o hindi magandang epekto sa mga kandidato ng Pangulong Bongbong Marcos dahil siyempre pag bumaba ang popularity rating ng Pangulo, yung convincing power niya para iboto itong kanyang mga kandidato ay lumiliit. Kay Vice President Sara Duterte naman, alam naman natin na hanggang sa ngayon ay wala pa siyang direktang sinusuportahang mga kandidato. Maliban siguro kay Senator Bongo, kay Senator Bato de la Rosa at siguro kay Senator Amy Marcos na kilalang malapit sa kanya na alam naman natin na directly or indirectly sinusuportahan niya. Pero maliban doon, mga kongresista at kung sino-sino pang mga kandidato ay magpasa hanggang ngayon ay wala pa siyang direktang sinusuportahan. Kaya wala pang naapektuhan. So, ang basa natin dito, siyempre, pagdating sa sa Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin ko hindi naman masyadong magiging malaki yung impact nung pagbaba ng trust rating o popularity rating, alin man doon, sa mga kandidato niya dahil una, hindi naman siya talaga ganong kabigat, Kasi siyempre hindi rin natin alam kung mapagkakatiwalaan ba yung mga surveys na yan. Siyempre dahil sabi nila nakukuha talaga yung totoong numero. Pero sa akin lang, hindi ganun ka-accurate Kasi siyempre, ako natikman ko na rin kasing ma-survey ng, kung hindi ako nagkakamali, Nielsen ba yun? Paki-comment nyo na lang kung ano yung Nielsen survey. Sa mga produkto naman ito. Pero nung tinanong ko yung nagsusurvey sa amin buwan-buwan, sabi nila mga around 100 persons lang yung sinasurvey nila. At magmula doon, meron silang computation para masabi nilang ganito, malakas yung ganong produkto kaysa sa ganitong produkto. So, alam ko ganyan din sa mga survey, yung mga SWS survey na yan, hindi naman talaga lahat ay matatanong nila. At sabi nga nila, meron plus or minus 3%, plus or minus 3 na pinagkaiba yung kanilang survey, pero just the same, accurate daw. So, sa tingin ko, kung kay Pangulong Bongbong Marcos, ito yung mga bentahe. Kung kay Pangulong Bongbong Marcos, itong survey na to na bumaba siya ng, napakalaki, hindi naman makakaapekto sa kanya, dahil makakaapekto doon sa mga kandidato niya kasi nga, may sarili namang yung mga kandidato niya, may mga sarili din namang mga ay napatunayan na o
may mga botante ng malulupit yung mga yan. So, ang napapansin ko dito, unang-una siguro nagpababa sa trust rating, ika nga, ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung mga ipinangako niya nung nakaraang national election na kung saan bibigyan niya ng solusyon yung pagbaba ng bigas. Pero magpasa hanggang ngayon, imbis na bumaba, ay lalong tumataas. Ikalawa, siyempre, yung paghihiwalay nila ni BP Sara, naka-apekto rin sa popularity niya yon dahil siyempre, alam naman natin na malaki ang naging kontribusyon ni BP Sara sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos. So, siyempre, papasok dun sa factor na yun kung bakit bumaba yung survey nila, ay yung trust rating niya. Yun ay personal niya. Ika nga, personal niya. Pero may mga eksperto rin na nagsasabi, siyempre, na kapag ang popularidad ng nag-i-endorso ay bumaba, lumiliit din yung tsansa na manalo yung kanyang mga kandidato. Well, siguro may konting katotohanan din doon, pero kung titingnan nyo rin, sino-sino ba yung mga sinusuportahan niya? Yun ba ay sa pananaw ng tao ay trapo? Kasi ngayon, mga amo, matalino na rin ng mga Pilipino eh. Hindi na sila basta-basta naniniwala dun sa mga endorsement ng mga katulad ni Pangulong Bongbong Marcos at ni BP Sara. Yung mga talagang ay malaki ang hatak, milyon ang botante. Kasi siyempre, may mga kandidato sa mga nakaraang eleksyon na may pangalan, may mga botante, pero pagdating ng eleksyon, nawawala yung mga botante niya. Kasi siyempre, personal yon, nababahiran sila ng korupsyon o may history sila ng korupsyon o hindi magandang ginawa, naaalala ng mga Pilipino yon. So, yung issue na makakaapekto sa mga minamanok nila sa 2025 election, tingin ko, magkaroon man siguro ng epekto, hindi ganun kalaki at hindi ganun kalala, Pero, siyempre, sa Pangulong Bongbong Marcos yun, kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito naman kay BP Sara, ang problema, wala pa naman talaga siyang ini-endorso at wala pa siyang sa ngayon, medyo laylo si BP Sara ngayon. May 1 o 2 linggo na yata ang lumilipas na walang masyadong magbalita kay BP Sara. So, napapaisip tuloy ako na baka sa mga oras na yon, hanggang sa mga oras na to, ay pinaplano na ni BP Sara yung kanyang susunod na hakbang. Maaaring dito sa impeachment case na isinampa sa kanya sa Kongreso. At syempre, sasabay na rin niya dito yung pakikipag-usap sa mga lihim. Sasabi natin mga lihim na kaalyado niya dahil ang mga politiko, matatalino rin yan. Yung mga congressman ninyo, yung mga mayor ninyo, yung mga governor ninyo. Alam nilang milyon ang botante ni BP Sara, mas mataas pa. Hindi naman siguro ganun karami, pero mas mataas kay Pangulong Bongbong Marcos. At malakas pa rin ang karisma at impluwensya ng isang Sara Duterte sa pangkaraniwang mga Pilipino. So, alam natin na may mga politiko dyan na pasikretong sumusuporta kay BP Sara. Kasi kung hindi alam ni BP Sara na wala siyang suporta, sa mga mamamayan, meron siyang suporta, alam niya. Pero sa mga politiko, kung hindi rin lang niya alam, kung walang sumusuporta sa kanyang malaking volume o malaking numero ng mga politiko, hindi siya magiging ganyang katapang. Yan ang akin nakikita. Kaya alam ko may mga politikong sikretong sumusuporta sa kanya. Siguro in time, sa tamang panahon,
makikilala natin silang lahat. At sigurado ako, may mga politikong i-endorso rin si VP Sara dahil alam naman natin. Lahat tayo mga Pilipino, alam natin na sa 2028 national election, kakandidato siyang presidente at ang nakalalamang na makakalaban niya, alin sa dalawa o baka parehong dalawa, si Senator Raffy Tulfo at si Speaker Martin Romualdez, alin sa dalawa o pareho sila na maaaring makakalaban ni VP Sara sa 2028 national election. Kaya nga, inaapuran nitong mga kritiko at detractors na masasabi ni VP Sara, yung Makabayan Black, inaapuran na nila itong impeachment na to na maisakatuparan at syempre, lalakarin din nitong mga to na ma-impeach si VP Sara. Pero kapara sa sinabi ko doon sa mga nauna kong video patungkol sa impeachment ni VP Sara, sa tingin ko hindi tutuloy. Pero sana tumuloy. Hindi ba? Para makita rin natin kung talagang nilustay nga ba ni VP Sara Duterte yung confidential fund. Pero ang isang ibinunga nito, itong mga pangyayari na to, maraming anomalya sa ahensya ng gobyerno sa kasalukuyan. Ang sinasabi ko yung sa kasalukuyan, ang lumilitaw ang mga irregularities sa paggagasta ng pondo o taunang pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Marami tayong nakikita dyan sa PhilHealth, DPWH, sa Department of Education, baka sa CHED meron din. Yung bang mga salapi na hindi maipaliwanag kung nasaan at salapi na hindi mo malaman kung saan ginastos. So marami tayo ngayon naririnig na ganyan. Di ba, binibigyan nga natin ng oras yan. Kinokomentuhan natin kahit medyo siyempre hindi natin alam kung paano ginastos yan, legal ba yan. Kumbaga, ang ginagamit natin dito yung sentido común lang, tsaka yung pakiramdam natin. Hindi tayo katulad ng iba na may pinag-aralan, may tinapos. Pero siyempre, karapatan pa rin nating magbigay ng komento. So, marami tayong nakikita na lumalabas na mga anomalya sa mga ahensya ng gobyerno, mga eksperto, mga politiko na nagbibigay ng kanilang opinyon kung bakit ganito, kung bakit ganyan. So nakakatuwa din na nabubuksan na itong mga usapin na to, lalong-lalo na sa ating financial na aspeto. Dahil alam naman natin taon-taon, trilyon ang nawawala sa pera ng bayan dahil sa korupsyon. So that siguro oras na para malaman natin kung talagang saan napupunta yan at paano maiaayos yan, paano masisiguro ng isang Juan at isang Juana na ang pera na ibinabayad nila bilang buwis ay nagagasta sa tama. Di ba? So, sideways lang yun dun sa mga nangyayari sa politika. Pero pagdating nga po dito sa pinag-uusapan natin kung makaka-apekto nga ba, kasi yun lang naman ang ultimate question dyan kung ito ba ay makaka-apekto. Itong pagbaba ng trust rating, ng popularity rating ng unang Pangulo at ikalawang Pangulo ay kung makaka-apekto ito sa kanilang mga kandidato. Siguro maka-apekto man ito konting-konti lang. Dahil siyempre kailangan isang alang-alang mo rin yung popularidad, yung trust rating, o yung tiwala na ipupukol ng tao sa kanilang mga kandidato. Kasi siyempre pinipili nila yan Pinipili ng Pangulo yan at ikalawang Pangulo kung sino ang kukunin nila at sino ang mamanokin nila, yung may mataas na porsyento na mananalo. So kung sa pananaw ng tao ay mapagkakatiwalaan yung kanilang mga kandidato, siyempre mananalo yan. Di ba? Pati nga sila Senator, yung mga kapatid yung dalawang kapatid ni Senator Raffy Tulfo na si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo ay kumakandidatong senador. Ngayon sa mga survey ay nasa top 5 sila. Pero kung titingnan natin, hindi naman sila talaga ganun ka-qualified. O
knowledgeable doon sa trabaho na kanilang pinapasok. Di ba si Erwin sumabit nga dito sa ginawa niyang privilege speech na pinutakte ng komento ng marami sa atin. Si Ben Tulfo. So, sasabi ko, magpapanalo sa kanila yung kanilang popularity. Pero when it comes to their performance as a government servant, medyo sa opinion ko, medyo mababa. Pero syempre, karapatan pa din ng mga, katulad na sinasabi ko, ng maraming beses, karapatan pa rin ng bawat Pilipino na kumandidato sa posisyon na nais nila dahil sila yung mga Pilipino at qualified sila on papers. Pero ika nga doon sa aspeto ng kung kaya nila, doon siguro tayo na nagkakaroon ng disagreement. Ika nga, di ba? So, popularity ng Pangulo at ikalawang Pangulo, hindi sa tingin ko makaka-apekto ng malaki. Ang dapat nating sigurong bantayan ay yung mga mamanukin ng Vice President. Hanggang ngayon, hindi pa natin talaga lubusang nalalaman kung sino-sino itong mga to. Tatlo ang alam ko. Senator Amy, si Bato, at saka si Bongo. Si Robin Padilla, kapapanalo lang. So yung tatlo, yun ang alam ko sigurado makakakuha ng suporta ni Vice President Sara Duterte. Pero yung iba, sino pa kaya yung iba? Malalaman natin yan. At kung sa epekto at epekto lang pagdating kay VP Sara, tingin ko hindi ganong kalaki yung magiging epekto. Bagkos magiging pabor pa. Alam niyo kung bakit? Lumalabas ngayon sa mata ng maraming Pilipino na pinagtutulungan ng mga politiko si VP Sara para dumapa. Pero parang ang nakikita ko, kabaliktaran ang nangyayari. Siyempre, tayo mga Pilipino, mahilig tayong kumampi doon sa inaapi. Hindi ba? Lagi isa, babae pa. At siyempre, marami sa ating mga Pilipino ang nakakaalala sa nangyari kay dating Vice President Jejo Marbinay na nagdeklara ng maaga, kaya pinatakte na kung ano-anong kontrobersya. Hanggang sa ngayon, hindi pa nga natin alam kung totoo ngang napatunayan yung mga kontrobersya na yon, yung kanyang mga itinatagong yaman, yung kanyang kung paano niya na-acquire yun. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero naka-apekto yun sa kandidatura ni former Vice President Jejo Marbinay dahil kumakandidato siyang presidente noon, maaga siya nagdeklara, kaya binakbakan siya ng mga kritiko niya, ng mga politiko. Naaalala pa rin natin yon. So dito, kung ganon ang diskarte na i-apply nila kay VP Sara, tingin ko hindi na i-epekto. Kasi ang tingin ngayon ng mga botante, ng mga Pilipino, individually. Kaya siguro itong eleksyon na to, kung meron mang mga mamanukin si VP Sara at kasama na dito yung minamanok ni Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin ko hindi magiging solid, hindi magiging solido yung mga mananalo sa magkabilang panig. Siguro halos masasabi ko sa ngayon para safe naman tayo, kalahati anim sa mga kandidato ni VP Sara, anim din kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang titingnan na lang natin dyan kung sino ang mas lalamang. Ngayon, kung tatanungin nyo ako kung dun sa mga independent, kung may pag-asa, hindi pa natin alam talaga yung official list ng mga kandidato. Pero siguro, baka meron ding masingit na independent dyan na hindi pumanig kay VP Sara o kay Pangulong Bongbong Marcos, baka meron. Pero maliit lang ang porsyento nun. Kasi kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya lang naman marami ang nagkukumahog ng mga politiko na masama sa ticket niya. Una, libre na sa gastos, syempre, dahil hawak mo ang kaban ng bayan. Natin yan. Hawak ng Pangulo yan. Makinarya, hawak ng Pangulo. Ganon din kay VP Sara.
may pera yan at meron ding makinarya yan. Kaya maraming politiko ngayon na nag-aambisyong umangat ang posisyon, ang siyempre gusto na makuha sila o makuha nila ang suporta either ni Pangulong Bongbong Marcos o ni VP Sara. Pero siyempre sa tingin ko mas mapapabor kung kay VP Sara sila lalapit. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos sa norte malakas siya. Pero siyempre pagdating sa senatorial race, hindi lang pwedeng iasa ang lakas mo sa norte. Paano sa south? Paano sa Visayas, sa Mindanao? Doon malakas si VP Sara. So, malalaman natin yan. At syempre, yung sagot ko nga na hindi masyado makaka-apekto yung popularity downfall ng dalawa sa kanilang mga mamamayan. So dito ko muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa mga video ay ibang paksa na naman po o ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po.